So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Ngayon ay February 4, 2024, araw ng linggo. At as promised, February is full of request videos na naipon nung last November 2023. Kasi alam nyo naman kung ano yung naging run natin nung December. Nagdalawang tournament tayo, sinabay natin yung semis at finals ng 2023 sa buhay. Tapos pagpasok ng January, tinapos din natin yung 1-up tournament. Kaya sobrang naipon yung mga request nyo. So, ayun, wala naman problema. Lagi naman tayo nagko-content, araw-araw, every night may upload, 8 PM exactly. Ayun, yung mga request nyo nandito na hindi ko pa nare-review. Asahan nyo, darating yon ngayong month of February, March, and April. Not sure kung aabot tayo ng April kasi parang 30 plus ata to, no? 30 or basta parang 2 months eh. Parang 40, 30, not sure. Pero binilang ko na kasi to parang 2 to 3 months sa abutin, no? Kaya keep on supporting me. Sobrang saya na andyan kayo palagi. Since day 1, andyan pa rin kayo. Kaya ito, Balakid versus Krega. And shoutout kay Joe Benson Dallas. Sana nandito ka pa sa channel natin, sana inaabangan mo tong review na to, yung request mo na to. Kaya wag na natin patagalin to. Balakid versus Krega. Shoutout Joe Benson Dallas. Let's go. So dapat non-tournament battle naman tayo. Enjoy natin to. Unang banda at focus grade 3. Check! Let's go. Sa wakas, nagkatotoo na rin ang mga laban ng Krega at Balakid. Sa pagkakataon to, wala nang depensa. Tagus puro atake. Sabihin mo man na nauna ka sa aking idinuyan habang ako'y may gatas pa sa labi. Ops, putulin lang natin saglit. Insights pala, no? Sangina, malaliman to, men. Magkaiba sila ng lalim, no? Si Balakid, alam mo yon, yung bigat at punto, yun yung nakabara. Yung kay Krega naman, ang mga nakabara sa kanya yung pagiging technical, pagiging lyrical. So, battle of, alam mo yon, efficiency tsaka effectivity yung magiging battle. So, tignan natin kung kaninong punto yung mas bibigat. Hindi to style clash, guys, kasi parehas silang lyrical, parehas silang mabigat. So, parehas silang malawak, no? Alam naman natin, wag lang talaga magchuchok si Balakid. Yun lang, pero kayang-kaya to. Magandang battle to. Kaya ni Krega si Balakid, kaya ni Balakid si Krega. So, match to. So, tignan natin. Pero kung kalidad ng pampagising lang pagbabasihan sa akin, di pang karaniwan, parang tayo ng alamid. Ano nga bang espesyal sa pagiging ikaw? Sa iyong pagiging aktivista? Sa pagtatapos mo sa eskwela, tingin mo nakatulong ka na sa masa? Kung sa bagay, wala nang obligasyon sa matrikula, kaya ano nga naman silbi ng pagtataas baba ng karatula? Nagsawa na sa alikabok at usok dulot ng pagwewelga, rain or shine. Ang galawan nito si Bubelga. At ngayon, kalidad ng lirisismo ng musika ang iyong handog. Samot-saring kritisismo ng ideya para matawag na nabantog o baka kagaya ka rin ng mga babaeng nakatambay sa may posit tuwing alas 12 ng gabi na binabayaran para tanggalan ng saplot para makaraos ang init ng mga nag-uumapaw na pantog. Ibang klaseng sundot na pag-atake. Kumbaga sa mga mambabato ko ay malatandang wangod kung umukit ng detalye. Mano-mano, purong organiko ang aking pagkabiyasa. Di katulad nyo na pinapaandar lang ng monerong makinarya kaya bilasa. Ang paggamit ng utak sa pagsagot ng pagsusulit. Sana bago kayo magtanong, isipin nyo muna ng ilang libong ulit. Kasi pinagpipiestahan ng mga pesting yan ng mga piyesang walang katuturan. Kung sa bagay, bumabagay din naman ng mga bagay-bagay para sa mga bangayang walang kabuluhan. Puro kabulukan, namunduhan ng mga pinaparatang na satsa. Grabe. Kung sino pa yung Grabe yung Krega, men. Kahit hindi na natin, kahit hindi na natin masyadong himayin to, kitang-kita mo yung effort. Kitang-kita mo yung pagiging well-prepared ni Krega dito. Galing. Ang ganda nung choice of words, ang ganda nung yung pagkakadikit-dikit niya ng salita para makabuo ng isang bara. Ang tindi nun. Yung rhyming, no? Andun yung punto pero yung punto kahit alam mo yun, hindi ko pa masyadong nararamdaman yun, pero okay to. Nakakarinig ako ng solid na performance para kay Krega. Testing yan ng mga piyesang walang katuturan. Kung sa bagay, bumabagay din naman ng mga bagay-bagay para sa mga bangayang walang kabuluhan. Puro kabulukan, namunduhan ng mga pinaparatang na satsat. Grabe. Kung sino pa yung tinuturing na kasabuhat, siya pa yung may hawak na panaksak. Napakasaklap. Kung ang layunin ng iyong kwaderno ay ang manalo.
Wala kang pinagkaiba sa taong pilit ginamit ang inidorong barado. Nagpapataas ang umihi sa pader na may nakapaskil na bawal umihi dito sa madaling salita. Kahit anong gawin yung pagtago, sisingaw at sisingaw lahat ng yan sa dami ng inambag yung nabaho. Para sa mga tao, pasensya ako sa unang ikot, di ako masyadong agresibo. Sulitin nyo na lang ang mahigit 20 minutong pagsampa namin ng entablado at nihanda lagi ang utak na alisto. At balakid, bilang pagbibigay respeto, pwede bang makipaglamano? Na may pakita ko man lang sa tao kung paano ang tamang paghawak ng gatilyo. Putang ina, ang lakas nun, men. So, solid na, sabi ko nga sa inyo, no, solid na Krega yung narinig natin sa round 1. Andun yung rhymings, andun yung magandang mga choice of words, andun yung internals, grabe yung internals ni Krega dito, nagulat din ako. Tapos kung paano niya in-spit, kung paano niya pinerform yung round 1 niya, kitang-kita, halatang-halata na well-prepared siya doon na hindi ako mag-choke, kabisado ko yung lines ko for Balakid. Kitang-kita no, yung action niya, yung gestures niya, yun talaga yung magsasabi kung gaano ka-prepared ang isang Krega laban kay Balakid, no. And ayun, happy kasi ang ganda ng pinakita ni Krega, wala siyang stutter. Sobrang linis ng performance, sobrang sarap sa tenga ng mga ginawa niyang rhyming. Yung punto, sabi ko nga sa inyo, lyrikalan to. Puro malalawak na salita yung maririnig natin dito. And yung mga references niya, yung mga angles niya kay Balakid, pasok naman yon, pero in terms of punches or haymakers, medyo hindi ganun kabigat yon. Hindi masyadong nauga ang isang Balakid doon. So, tignan natin. No, sabi ko nga sa inyo, efficiency, effectivity yung magiging laban. Maganda yung pinakita ni Krega, yung buong content niya, yung buong round 1 niya, maganda yon. Pero tignan natin kung ano yung bawi ni Balakid dito. Let's go. May makukulay na linya, pero para lang karton to. Lahat ng mga parata niya sa aktivismo ko, nasagot ko na sa album ko. Kaya wala nang intro-intro. Ba't ito lang? Ito'y titulado laban sa titulang. Nagtangkang mang-ano, ayan, kinuwan. Nagtangkang magsiga, ayan, inulan. Seryoso na ako. Tapos na akong nakipagbiruan. Gusto nyo ng puro mura? Bangkerohan! Eto guys, magiging honest ako sa inyo. Hindi ko alam yung bangkerohan. Ano ba yon, no? Di ko alam kung ano rin yung tinutukoy ni Balakid dito na puro mura. Mura ba na cheap or mura na mga bad words tapos bangkerohan? Hindi ko maintindihan yung ano yung bangkerohan. So, enlighten me sa comment section. Pero seryoso, Krega, aka J-Boy, aka Goryo, kumusta? Para mas masaya tong laban natin, lagyan natin ng pusta. Sa'yo na ang panalo. Handa akong sumalangit. Basta mairaos mo ang labang to nang di ka gumagamit ng alinman sa mga sumusunod na termino. Katawang lupa, lakas espiritual, ibang... Okay, may post si Balakid doon and sabi niya, mairaos mo yung laban na to nang hindi gumagamit. So nag-react yung crowd doon, akala siguro nila hindi gumagamit na bawal na gamot, no. Tapos biglang sinabi na mga katagang, hindi pa pala yung tapos, kaya natawa yung crowd doon, pati si Andigma natawa doon. Gago. Nang alinman sa mga sumusunod na termino. Katawang lupa, lakas espiritual, ibang dimensyon, verbal, mundo ng mga halimaw, class S, Balakid, game? Davao game? Sina, Davao game? Ikaw yung... Kinorner ni Balakid si Krega dito na, sige, sa'yo na yung panalo, no? Ikaw na yung panalo dito, basta wag ka lang magbabanggit ng mga ganitong angulo, no? So, kino-corner niya yung retense ni Krega dito sa rounds 2 and 3. So, tignan natin. Davao game? Sina, Davao game?
Ikaw yung abandonadong anak ni Sayad kay Aklas. Nagmana ng potensyal, kaso di na nakalampas. Maging kakaiba, yan ang taktika mo. Kaso ang dami ng kakaiba, anong pinagkaiba mo? Shit! Oo, may husay ngang gumuhit, mga tumatak ng letra. Kaso mababaw lang ang ukit, kayang-kaya ng lanseta. Ano mang husay o ganda, nakakasawa pag nababad. Yang estilo mo gasgas na sa kakasayad. Woohoo! Kaya anong unorthodox? Style mo bulok, style ko pambihira, parang zaitong tulog. Style ko pambihira, parang zaitong tulog. Rhymes mo supot, akin big bang kusog. Anumang tamaan natutulad sa aking kilay sunog. Abo ang labas mo matapos iwang tupok. Ultimo first cousins mo, tatawagin kang pinsang durog. Lubog! Time? Time? Bitin naman yun. Bitin ako doon. Kasi nagiinit pa lang yung tenga ko na sabi ko, oh shit, ibang Balakid ata to ah. Pero may isa ako napansin sa banat ni Balakid. Mas on point siya. Mas direkta siya kay Krega. Yung writtens niya is for Krega talaga. Parang sinulat niya yung mga bara na yon para ano yun, alam mo yon, yung hindi siya pwedeng gamitin sa iba. Yeah, yung first half kasi ni Balakid parang in-inform lang niya na basta parang broad pa yun, pero pagdating ng second half andun na yung sinasabi niya na about, alam mo yun, napuruhan para sa akin napuruhan si Krega doon ng konti lang. Tas nabitin ako parang I need more. Parang gusto ko pa ng mga punchline galing kay Balakid papunta kay Krega. Bitin men. Nagustuhan ko kasi mas diretso, no, yung punto ni Balakid pasok talaga kay Krega yun, unlike yung atake ni Krega na medyo broad pa. Pero may masasabi ko naman na sobrang ganda pa rin talaga ng performance ni Krega doon. At alam mo yun, hindi ko masasabi na naging generic Pasok pa rin naman kay Balakid yung ibang bara ni Krega. Pero ganun din kasi yung nangyari kay Balakid, no. Hindi ko alam kung paano ko to i-judge, pero nabitin ako, no, to be honest, nabitin ako sa round 1 ni Balakid, and sa sobrang linis ng performance ni Krega. Tapos yung round 1 ni Balakid na feeling ko buwebelo pa lang siya. Parang inispit niya yung pag-corner sa isang Krega. So let's see kung mangyayari ba yun, magiging effective ba yung pag-corner ni Balakid kay Krega. Pero sa round 1, itatabla ko muna to sa 9 points. 9 all. Wala akong makita Hindi ko kasing pwedeng iboto si Balakid nang dahil lang na mas on point siya. May mga dead air din naman si Balakid para sa akin. Si Krega naman masyadong broad, pero props doon sa mga sa writtens niya. Yung internals, yung rhymings, hindi ko pwedeng i-disregard yun kasi para sa akin puntos din yun, skills din yun So ayun, nagustuhan ko yung performance ni Krega. Pag ganoon din si Balakid, di ko pa matansya to, pero itatabla ko muna to sa 9 points. Buwelo pa lang I think buwelo pa lang Makakarinig tayo ng mga punchline sa isa't isa, siguro 2 and 3. So ayun. Check! Ako'y misulang mangingisdang naghihintay gumalaw ang sinasakyang katig. Na ang ibig sabihin sa pagnenega may kung anong pumapalag mula sa ilalim. Pagtambad po tayo sa malaking isda na nagbabadyang ihawin. Balakid, mukhang nagkamali ka ata sa kinakagat mong pain. Gisingin nyo na lang ako kung may mga malalakas na halimaw na maparating yung sabi ko kay Maxford nung umpisa. Hanggang sa nakipagbangayin pa ako sa kapwa kapitan nung Pakusganay, ikadua. At ngayon may malaking pating na naligaw. Handa nyo ng mga rekados panggisa. Sagot ko ang hapunan natin ngayong gabi. Kasi kayang-kaya kong katayin to ng mag-isa. Kasi kung pansin nyo nung nakarang ahon, pasimple ko tong hinamon. Agad uminit kanyang tenga at puspusan nag-insayo. Sobrang talas talaga ng dila ko. Kita nyo, siya pa mismo yung dumayo. Pero bago mo pa man tinapakan ng entablado, ay may hinanda na ako mga pasabog. Kadalasan kasi sa akin mga nakakalaban di marunong tumantya sa latak ng linya. Sinasadya ko talagang guluhin ang huling hatak ng rema para maging magulo ang takbo ng eskema kagaya ng Papadak, multilingual, pagkasunod-sunod na Cerbero sa pangalang Carl. Ilan lang yun sa mga pinupunto nyo at pinupulot nyong bomba. Habang ako'y nagpapanggap lang ng ahina sa isang selda mala, Yuri Boy ka.
Malayuri boy ka. At para sa kagustuhan ng karamihan, gusto nyo ba marinig kung paano ko paglaruan ng kanyang pangalan? Game? Yo! Alam ko marami kang bala, kid, pero hindi ka bala, kid, kaya huwag kang umastang bala, king ina mo. Ang corny, basta hindi ka hadlang. Tangin ang pangalan yan, may bala ka na, may ala ka pa, ba't di mo na lang ginawang badang? Di naman ba yun sa panginsulto, yung issue hindi ko po pinapalaki. Yan po napapala nyo sa kakapakinig kay Skastakli. You stupid mother father, anak ka ng tatay mo sa nanay mo. May nanay kang babae. At pinangalanan ka nilang Allen Jordan. Nax, pangalan pa lang mukhang ang lakas mambola nitong si Allen Jordan. Back-to-back tres, kombinasyon 3 at 23 itong si Allen Jordan. Sir Arik, gusto mo ba talagang makitang makipag-one-on-one ako kay Allen Jordan? Tipong mag-crossover ako sa harap at mula sa free throw line, nakalabas ang dila, sabay dadakdak. Baka ma-Allen Jordan tong si Allen Jordan. At shit, ang dami ko pa sanang gustong isingit. Pero kung gusto mo talagang makipagdikdikan, sana in-adjust mo yung time limit sa 3 minutes. At sige na, time mo na Sir Arik, baka bawasan pag-tigil. Okay. Eto, round 2 ni Krega. Masasabi ko na feeling ko lang sa akin lang. Medyo bumaba yung intensity tsaka yung power nun. Hindi ko masyadong nagustuhan ko siya, pero hindi siya ganun ka-impactful sa akin kasi feeling ko kasi hindi siya direkta kay Balakid eh. Feeling ko most of his lines sa round 2 is pwede nating masabi na pwedeng ma-apply ni Krega sa ibang battle MC. Though merong mga lines si Krega na para kay Balakid talaga, pero kung susumahin natin yung round 2 is yung mga lines doon ni Krega para kay Balakid kakaunti lang. So para sa akin medyo nagkulang sa mga direct punches si Krega. Although yung round 1 ganun din, pero mas kumonte yung mga dito, mga para kay Balakid. Parang ganun eh. Yung round 1 medyo okay pa no? Parang statement parang statement na lalo na yung ender ni Krega, nagustuhan ko yon na makipaglamado, makipagkamay para lang mapakita kung ano yung tamang paghawak ng gatilyo, barrel ba yun, gatilyo. So ang galing nun. Para sa akin nagustuhan ko yun. Isa yun sa mga humatak kay Krega para sa score na 9. Pero overall sa round 1 maganda eh. Pagdating sa round 2 parang bumaba yung intensity, yung power, yung energy. Yun. So round 2 ni Balakid, tignan natin. Okay, game. Balakid. Kanina meron siyang iskema tungkol sa pangingisda. Kumanga kayo, pero para sa akin hindi yung insane. Wala lang sa akin sumira ng pain kasi sanay ako sa pain. Kapag ako nasiraan ng bait, sumisira ako ng bait. Tulad ng bait log mo. Davao mag-ingay! Yeah! Antong na, Davao mag-ingay! Yeah! Kasi uprising na si Krega. Palapakan! Nakikihati na sa karangalan, wala pa namang intriga. Pero hindi ito intriga dahil bawas aking intimidation. Kasi para sa akin, hindi ito battle by, ito'y uprising initiation. Alam niyo ba kung paano naging uprising to? Kasi pagdating sa battles, solid to. At dahil late naming napakinggan yung baduy na music mo. Alam mo ba yung nangyari kay Arik? Nang narinig yung kanta, parang nag-livestream si Sheyi. Nag-twitch yung mata. Gago. Naging mahina rin ako bago umangat ng echelon. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo yung atake ni Balakid dito. Para kay Krega talaga. Umpisa pa lang atake kay Krega na talaga. Unlike kay Krega na medyo may kalawakan pa and hindi natin alam kung tumatama ba yun kay Balakid. Then yung isa sa mga nilamang talaga ni Balakid dito yung mga direct punches. So ayun. Pero hindi ako tulad mong dumaan sa pagka-jejemon. Salamat ka. Tanggap ka namin ng buong buo. Ikaw lang naman tong hamon ng hamon sa mga kagrupo mo. Huwag ganun, bro. Paano mo tatalunin yung batas? Kulang ka sa skills, Jay. Di ka pa nga heavyweight sa South. Hindi ka ill, Jay. Saka na ako maniniwalang may chance ka na
kung kaya mo nang harapin si Zero ng mata sa mata. Silent killer daw ng Mindanao. Feeling DDS na. Ba't nakiki-uprising ka na ngayon? Di ba 3GS ka? Oops! Issue! May pinapasabi nga pala si Lil dyan. Miss you! Pero seryoso na. Yang dila mong matabil, forced yung angas. Kaya spade na matalim yung dala kong pantabas. Literal kong ipapatikim kay Gore yung talas. Sabay hiwa pababa at marahas na buklat. Kalagkad sa initan hanggang balat matuklap. Bangkay mo'y ipaparada ko sa buo ninyong syudad. Ito ba yung isdang oro? Ginawa ko lang bulad. Wala, kay Balakid na yung round 2. Tindi. Kaya paano mo kakayanin aking lalim sa bangayan? Eh hirap na hirap ka na nga pagbaha dun sa Cagayan, bangkerohan. Galing. Ang galing men, ang galing, no? Ano talaga, yun talaga yung para sa akin, ayun talaga yung nakita ko na, no? Round 1 kasi medyo ano pa ako hesitant pa ako na ibigay kay Balakid yun kasi para sa akin nabitin nga talaga ako dun sa round 1 ni Balakid. Then yung round 1 naman ni Krega, ano ko lang, ikaklaro ko lang yung vote ko sa round 1 nabitin ako sa round 1 ni Balakid. Feeling ko kapos yun. Feeling ko nagkulang ng ilang lines. Feeling ko lang naman kasi na-enjoy ko yung round ni Balakid sa round 1 Then yung round 2, para sa akin sakto na yun, no? Then ayun, sabi ko nga hesitant pa ako ibigay kay Balakid yung round 1 kasi feeling ko nga nabitin and feeling ko hindi pa kulang sa isa or dalawang haymaker pa para makuha niya yung round. Kinumpare ko yun sa naging round 1 ni Krega. Para sa akin napaka-solid nun napaka-solid ng performance ni Krega sa round 1. Then pagdating ng round 2 bumaba yung energy ni Krega, nawalan siya ng effectivity. Then pagdating naman sa round 2 ni Balakid, ayun, nakita ko na yung malinaw na pagtingin dun sa rounds 1 and 2 ni Balakid kasi sabi ko nga andun na yung mga nakita ko na ng alam mo yun, malabo lang pero pagdating ng round 2 sobrang linaw na yung naging edge ni Balakid dito is yung mga direct punches, no? So, para sa akin, lamang na lamang si Balakid sa mga direktang punto, direktang suntok kay Krega. So, yun, na-maintain ni Balakid. Hindi ko pa rin ito bibigyan ng 10 puntos. May hinahanap pa ako. Alam ko ibibigay ni Balakid yun soon. Pero pag hindi, edi okay lang. Pero yung Krega sa round 2, bumaba talaga siya. So, nawalan siya ng effectivity talaga. So, yun. Para sa akin, isa 9-7. Mahina nahinaan talaga ako dun sa round 2 ni Krega. Alam ko may mga magbabash dyan, alam ko hindi ko lang naintindihan. Yes, sinasabi ko naman sa inyo, 'di ba, kung naintindihan ko o hindi. Open naman ako sa inyo, di naman tayo bias dito sa channel natin, 'di ba? Bakit pa ako magpapaka-bias? Binabayaran ba ako ng mga MC na 'yan para, 'di ba? So hindi. So opinion ko, no? Own opinion, and sabi ko nga, ito yung mga gusto kong sasabihin ko sa channel ko kasi opinion ko naman yun. Wala naman tama at maling opinion, diba? So, ayun, para sa akin, naging broad lang talaga yung Krega sa round 2 and sobrang kalat, no? And hindi ko alam kung tumatama ba yun o hindi. Nagkulang din sa mga direct punches kay Balakid. Unlike kay Balakid, sobrang on point, sobrang diretso kay Krega. So, it's a 9-7 for me. So, 18-16, rounds 1 and 2. Round 1, tabla, 2, Balakid. Yun. Krega round 3. Kesyo, dahan-dahan daw ang paglapat para mas bibigat ang sulat. Hinay-hinay daw sa pagsaksak para mas tatatak ang sugat. Pues ang taktikang yan ay malabo, hikdahins mo kung matotodas. Kasi kung tutusin, kaya kong pabilsin, pabagalin, pahintuin. Kasi ako mismo ang dumidikta ng oras. Estilo kong pinaghalong nasa ODB. Attitude at lyric, talaga maangas ang pagka-MC. Parang cowboy sa Marlboro Classic. Atake, depensa, suntok at sipa. Naka-full combo, malajet, kondo, matagal na itong walang pulso. Akmang kalbong nasa detro. Oo, may pagkatopak. Kasi tumatanggap to ng mga balang patama. Kaso nga lang hindi tatagos yan kasi yung bala mo pambata.
Malaki ba ang boses nito? Para sa akin, nag-iingay na lata. At kung aasintahin ko to gamit sinelas, puta, parang tumbang preso lang ang banat. At paging Uncle Zero, babawi kita sa taon to. Ano ulit yung sinabi mo na sa tigang nakaisipan may mabisang kataga? At yun ang pagkakaiba ng halimaw sa banga. Banga. Ganun ka kabakla. Gumamit ng gatilyo. Pakitaan ko kaya to ng mas epektibo mala. Banderas Antonio, Galawan Desperado. Dadadadaganang ko na bala itong tinagurian na papapatikan. Papakawalan hanggang sa magdaususan ng mga bakal at laman. Umaatikabong, kumakalabog ang mga pulburan na sumasabay sa pagsabog ng alikabok. Ang mga tingga gagamitin kong bariyat, ang ulo mo magsisilbing alkansya. Ipapasok ko tong may 2 butas sa yung 2 butas. Ewan ko lang kung di maghalikan ng yung tinga. Pogsit, pilantek ng 8 ulit. Para ako nagmumotor na kumaklatch brake, na 2 daliri lang ang gamit. Tangin na. Solid ah. Left, right, parang marching ng army. At pag dong kanan ay nangawit, patuloy pa rin dong kabila sa pagkalabit. To the left, pero di yung kanta ni Beyonce. Papasok ko pa tong mahaba sa yung bunganga, ewan ko lang kung di ka mabulunan. Murag ipansakan ni mong tutulnan og saging nga bululol niya, wak gipanitan. Sabog! At para sa mga susunod na lalaban, mag-iingat kayo sa inyong lalakaran. Baka kasi si Balakin inyong maapakan. Pakilinis na lang sabay bilang kung ilang basyon ang balang na sayang. Price tag, ano na? Woohoo! Tangina, gusto ko yung round 3 ni Krega, men. Gusto ko yung round 3 ni Krega, hindi dahil maraming, alam mo yun, hinanap ko pa rin naman, nagkaroon ng buhay yung round 3 second half eh. Umpisa ni Krega, yung first half medyo sabi ko, ay wala na. Kung ano yung pinakita ni Krega sa rounds 1 and 2 na ulit dito sa round 3. So, nagkaroon ako ng interest pakinggan si Krega nung pumalo na yung yung gun bars eh. Sabi ko, puta, may gun bars. Tapos, ang ganda nung napaka-simple ng ender niya na pakibilang na lang yung basyo ng bala. Tapos, price tag putang ina, ang ganda nun. Para sa akin, ang ganda ng angas lang. Simple, no? Simple, pero ang angas nung ender kasi hindi para kay Balakid eh. Parang yung gun bars pala na yun is set up para dun sa paghamon niya kay Jomar Espiritu or si Price Tag. Alam naman natin si Price Tag, naka gun bars siya palagi sa battle, no? Palag yun, tangina. Kaso hindi siya pinapalagan ni Price eh. Pero yun, ang galing nung setup, ang ganda nung second half, ang ganda nung power, ang ganda nung energy ng second half ni Krega. Yun lang yung masasabi ko. Pero on point first half ni Krega, ganun pa rin eh, no? Yung first half ni Krega kulang pa rin sa mga punto. Then andun naman, pumasok man yung pagiging effective ni Krega sa second half, pero for me sobrang sobrang broad pa rin nun, no? Na masasabi ko talaga na pwedeng sabihin ni Krega yun sa ibang battle MC. Yun talaga yung pinaka-punto na masasabi ko sa inyo sa battle na to. Medyo kulang si Krega sa angles, references na para kay Balakid talaga. Pero ayun, just to be fair, sobrang ganda nung round 3 ni Krega. Sayang lang kasi pinaghalo niya yung rounds 1 and 2. Para sa akin, yung round 1 niya, para sa akin yung buong round 1 niya, consistent. Round 2 bumaba, then round 3 naman, first half ni Krega doon, medyo mahina yung hatak noon, pero pagdating ng second half, medyo lumakas yun, kaya nasa gitna siya ng 9 and 7. So, i-scorean ko na to, bigyan ko ng 8 points si Krega dito, sobrang solid ng performance niya, pero kulang pa rin yun para iangat ko yun sa 9, kasi sa mga direct punches, hindi ganun ka pulido yon or hindi ganun ka tumatama, sobrang broad, nagkulang si Krega dito sa reference at angles, kaya ayun, Balakid. Maangas daw siya, pero nagtapa ng kagrupo niya. Oo, medyo hama ako sa'yo, pero para ka lang presidente natin, utak pulbura. Hirap na daw kumain yung maestro. Yan ang sabi mo sa yung bara. Kaya ka pala nanalo, yung kalaban walang gana.
Pwes ibang maestro to, laging gutom. Pwes ibang maestro to, laging gutom sa killing spree. Sobrang husay kong magturo, TF sa akin, tuition fee. Nung pinuna mo yung bigkas ni Acer, hinamak pa intelligence. Nung laban nyo nga ni Mzite, puro ka reference. Reference? Maraming namamali ng bigkas. Pero alam mo ang yung difference? Ikaw ipokrito, bas mo mismo evidence. Ako'y walang kontra sa iyong diction. Ako'y kontra lamang sa iyong contradiction. Hindi ako magpapanggap. Mabigat. May husay kat ambag. Ika'y mandirigmang may tapang na dumayot maglayag. Pero ano nga ba ang laban ng mga katig pambalanse, ng mga kargadang bala at armas pang atake? Kung binabaybay na karagatan ng bangkang pandigma, ako ang nagpalalim, nagpalawak at siyang may likha. Ako ang nagpasalang, ako ang nagpasulong. Aking simpleng daloy kaya kong gawing daluyong. Tang ina. Lalamunin ka ng alon, lulunurin ka sa gulpe, habang yung tubig ay nagiging kumukulong asupre, lasunpre. Bibigyan ka ng hiwa ng mga bibig na walang tikom, mga sugat na sumisigaw sa sakit, walang hilom. Ako'y kontradiksyong hindi mo kayang sundan. Ika'y iiwang bugbog sarado para lang isip mo buksan. Kaya ko ring manakit. Kaya mo bang maglunas? Kung sumisira ka ng araw, ako sumisira ng bukas. Ako'y banta sa tayog ng mga huwad na bantayog. Ako ang buhay na patunay na banuka pa sa Tagalog. Galing! Natay ka na sa takot. Ako naaliw lang. Pero para sa mga bisda, pareho lang tayong nalibang. Bangkerohan! Tindi. Bigat. Flip top pag Bigat nun, men. So, ayun. Hinahanap kong Balakid yung purong ganon. Yun, kitang-kita sa performance ni Balakid na yung round 3 yung pinakamalakas niya. Yung ina, hindi ko na alam kung ano itsura ko dito sa vid. Grabe yung reaction ko dito. And, ayun, sobrang solid, sobrang bigat, sobrang on point, sobrang direct talaga kay Krego yung lahat ng banat ni Balakid. So, ito yung pinakamalakas na round ni Balakid dito sa battle na to. So, 9-9-10, 28 points. Kay Krega naman, 9-7, 16. Tapos, 8, 24. Tama ba? 15, tama. 28 to 24 by 4 points. Balakid, round 1 tabla. Round 2 and 3 para sa akin, ha? Sobrang linaw na Balakid yun. Strongest round ni Krega yung round 3, pero tinapatan siya ng strongest round din ni Balakid. Haymakers, punto. Sobrang bigat na mga punto na sinasabi ni Balakid dito papunta kay Krega, and mararamdaman mo talaga na para kay Krega talaga yung returns na yun. Unlike kay Krega na andun yung punto, pero hindi natin alam kung kanino tumatama yun kasi sobrang broad eh. Nagkulang si Krega dito ng other references or angles pa para mapuruan ng isang Balakid. So ayun, round 1 tabla, 2 and 3 Balakid, 28 to 24. Oscaray 3, Krega, Balakid. Grabe yung laban na yun. Grabe yung laban na yun. Boto ng Urado, 5-0 para kay Balakid. Yeah, 5-0 convincing. Balakid talaga yung battle. Dawang makingay para sa pricing. Yeah! Abangan natin mga ilalabas sa pricing. Krega, Touchstring, Apo, Chemical Ali, RB1, iba pa. Tanggal ng laban yun. Napakalakas na laban, sobra. Real dyan. Round 1, round 2 binigay ko kay Balakid, pero yung round 3 binigay ko kay Krega. Price tag, gumanda ka na price tag. Rudik, MTM brand. Yung battle masyadong dikit, lalo na yung round 3. Dikit round 3. Akala ko pwede ko nang ibigay kay Krega yun, pero hindi. Mas
mas madiin yung mga bitaw ni Tama. Balaki, bar per bar. Tama. Kaya yung boto ko binigay ko kay Balaki. Okay. Although, malupit yung kay Craig din. Strongest round vote. Hindi kayo nalalo sa Pringad. Binoto all 3 rounds para sa akin. Balaki. So, that's it. Who's next? Binoto ko si Balakid. Ito yung type na battle na both MCs wala nang dapat patunayan. Para silang magagaling, para silang naghanda. Halos parehas yung type of writing nila. Yes, totoo. Totoo yun. Si Krega, creative writing. Same wise, style. Magaling si Krega. Pero of course, si Balakid hindi naubusan ng angles. At saan-saan na lang hinugot yung angles. Very effective yung bawat setup ng lines. No? 1-2 punch. And effective yung mga ginamit ni Balakid. Yes, totoo. So, lahat ng rounds binigay ko kay Balakid. Okay. Malinaw. Okay. So, ayun lang naman yung sinabi ni Nisak. Pero, yun, convincing naman na 5-0 talaga yun. Nakuha talaga ni Balakid yung battle na yun. Kaya, Balakid yun. So, yun. Shoutout ulit, Joven Sandala. Sana nagustuhan mo yung maikling review natin sa request mo yun. So, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.